Isang magandang umaga po sa bawat isa. Happy Lord's Day, Lifehouse Church. Purihin po ang Panginoon dahil tayo po ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon para sumamba sa Kanya at muli ay patuloy na makinig ng sa Kanyang salita sa umagang ito. So ngayong araw, akin pong iniimbitahan ang bawat isa na buksan ng ating mga Biblia sa ating pong passage na pag-aaralan ngayong umagang ito. At yan po ay makikita po natin sa Ephesians chapter 6 verse 14 hanggang verse 20. So ito po ay pagpapatuloy ng ating pong pag-aaral doon po sa pinag-aralan natin last week. Ito na po yung part 2 ng ating pag-aaral. So samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Sundan niyo po ako sa inyong mga Biblia. Sabi po sa verse 14 ng ating pong passage, sabi diyan, "Stand therefore, having fastened on the belt of truth and having put on the breastplate of righteousness, and as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. In all circumstances, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication. To that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints, and also for me, that words may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chain, that I may declare it boldly as I ought to speak. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Panginoon. Sa oras na ito, tayo po muna ay saglit na manalangin at humingi po tayo ng gabay sa ating pong Panginoon sa banal na Espiritu sa ating pong pag-aaral ngayong umagang ito. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa malamig na panahon na inyo pong ipinagkaloob, Panginoon. Salamat dahil ito po ay nagkaroon ng ah, magandang epekto sa amin pong pagtulog sa umaga. At salamat, Panginoon, sa kalakasan na ipinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon, sa buhay na biyaya niyo po sa bawat isa. Tunay nga, Panginoon, na dito pa lamang, pagising pa lang namin, pagmulat pa lang ng mga mata namin sa umaga, ay nandoon na inyong biyaya para po sa bawat isa sa amin. Lord, sa umagang ito, kami po ay patuloy na humihingi sa inyo ng gabay sa tulong ng inyong banal na Espiritu, na nawa kayo po ay patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin sa pamagitan po ng salita nyo na amin pong mapag-aaralan ngayong umagang ito. Nawa ito po ay mai-apply po namin sa aming buhay Kristiyano sa paglakad po namin sa mundong ito na kung saan naghahari po ang kaaway, naghahari po ang kasamaan, Panginoon. Lord, purihin ka sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So, amen. So tayo po, again, kagaya po na nabanggit ko kanina, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral dito po sa Book of Ephesians. And yun nga, aralin po natin, tayo po ay nasa part 2 na po nung ating pong passage ngayong umagang ito. So yun po ay makikita nga po natin sa ating binasa kanina sa verse 14 hanggang verse 20 po ng chapter 6 ng Book of Ephesians. No, sa ating pong passage na ating pong pinag-aralan last week, no, balik-tanaw lang tayo. Doon sa last week po natin pinag-aralan, tayo po ay, kung ating pong maalala, tayo po ay kinumand ni Paul. Meron po siyang utos sa bawat isa sa atin na bilang mananampalataya dapat tayo ay maging matatag, i-draw natin at kunin natin yung ating kalakasan, yung ating strength lamang sa Panginoon pagdating po sa pagharap sa mga ah, pagsubok sa buhay, no, sa labang ito. No, again, last week nakita po natin na malinaw pong inilarawan sa atin ni Paul na ang buhay Kristiyano po natin ay isang laban, no, isang matinding laban. No, kasi po makikita po natin last week nga na makikita natin na ang labang ito ay hindi po pisikal kundi ang labang ito ay spiritual. At last week nakita din po natin at sinabi din sa atin ni Paul na hindi ito laban na maaari nating mapagtagumpayan gamit yung mga pisikal na sandata lamang, no?
Hindi po natin kayang pagtagumpayan because the battle that we are in is a spiritual warfare at nangangailangan dahil ito ay spiritual warfare, ito ay nangangailangan din ng spiritual na sandata at baluti. So kaya yun po yung importante. And dito nga po sa chapter 6 ng Ephesians chapter 6 verse 14 to 20, dito is inila kasi last week nakita natin sabi ni Paul kung naman sa atin put on the whole armor of God. And dito sa verse na ito natin pong pag-aaralan, makikita natin na inisa-isa ito ni Paul kung ano ba itong mga armor na ito at mga sandata na ito na dapat nating isuot sa paglaban natin dito sa ating spiritual warfare na ito. No, inilarawan dito sa atin ni Pablo, ni Paul, ang mga spiritual na baluti at sandata na kinakailangan natin upang manatili tayong matatag sa ating pananampalataya at upang magawa nating harapin ang mga pag-atake ng ating kaaway, which is si Satan, si Satanas at ang kanyang puwersa ng kasamaan. So, yan po natin makikita yan sa ating pong passage na binasa kanina. At again, bilang Kristiyano, we are commanded na dapat tayo ay maging matatag. We need to stand firm, maging matibay sa pagharap natin sa mga tukso, sa mga pag-uusig at sa ating spiritual na pakikitigma laban sa ating kaaway. Mga kapatid, once again, sabi po ni Paul, the enemy we face is not flesh and blood, but principalities, powers, and the spiritual forces of evil. Malinaw po yung binanggit sa atin ni Paul last week sa ating pong pag-aaral sa Ephesians chapter 6 verse 12. And in this passage po ngayon natin pong titignan, Paul outlines the armor of God that every believer must put on in order to stand firm, to defend, and to fight against the attacks of our enemy. This armor represents not only spiritual protection but also spiritual preparedness. And ito pong paglalarawan ni Paul dito po sa mga baluti na ito at sandata na ito po ay kinuha ni Paul yung idea niya sa isang Roman soldier. Kaya po mapapansin po natin yung description ni Paul ng mga ng mga baluti at sandata na ito. Makikita po natin na ang tinitignan niya, ang example niya dito is yung isang Roman soldier, kung ano yung suot ng isang Roman soldier. No? This passage serve us as a guide for how we can be spiritually equipped to live out our faith and to endure and to win this war. So, atin pong simulan ang ating pag-aaral. Let's take a deeper look po sa ating pong verses na binasa. No, breaking down po, i-breakdown po natin piece by piece ito pong armor na ito na binabanggit ni Paul so we can better understand what it means to put on the full armor of God. So ayan po yung titignan natin at kung inyong bibilangin, meron po diyang 7 na armor na binanggit si Paul, kaya i-hold nyo, ihanda nyo na po yung mga sarili nyo dahil 7 points po ito. So, medyo matatagal lang tayo. Joke lang. Sana, pag-pray nyo po. Pag-pray po natin na maging mabilis. Kasi 7 points eh. But anyway, so tayo po, simulan po natin, no? Simulan po natin ang ating pag-aaral, no? Ang unang armor po na binanggit po ni Paul sa atin ay makikita po natin sa Ephesians chapter 6 verse 14a. Pero babasahin ko po yung buong verse. Sabi diyan, stand therefore having fastened the belt of truth and having put on the breastplate of righteousness. So yung makikita po natin, unang binanggit po diyan ni Paul is the belt of truth. No, Paul begins with the belt of truth. Sinabi nga niyan, stand therefore having fastened on the belt of truth. Now, kung titignan po natin ang isang Roman soldier, the belt is a vital piece po. No, talagang very essential. Ito po ay necessity na armor po para po sa isang Roman soldier. Bakit? Because Roman soldiers, yung pong belt ng isang Roman soldier ay makikita po natin that it is very crucial because it held the soldiers
garments together, securing the pieces of armor and weapon in place. So ibig sabihin, yun po yung nagdibigkis, yun po yung nagtatali, yun po yung humahawak doon sa mga iba pang mga armor ng isang Roman soldier. Bakit? Para kaya yun nakalagay kasi para makagalaw siya ng maayos, makagalaw siya ng free sa battle, magawa niya yung dapat niyang gawin sa kalagitnaan ng laban na yun. Hindi kumbaga kung dahil sa belt na yun na nakabigkis sa kanya, hindi malalaglag yung kanyang mga ibang suot-suot. So kumbaga yun yung nag-hold ng lahat ng mga sinuot ng soldier. Without the belt, the soldier is masasabi nating unprepared. Kumbaga sa term po ng mga sundalo sa panahon natin, lousy sila, no? Kasi kulang yung kanilang baluti, kulang yung kanyang armor, at ang nawala pa is yung pinaka-importante na hold sa lahat ng mga armor niya. Kaya nga last siyang sinusuot, no? And makikita po natin kung wala yung belt, yung pong soldier is vulnerable and unprotected. Yun po yung makikita natin, no? Kaya napaka-importante po nung sintron sa isang sundalo. In the same way, mga kapatid, meron din po tayo bilang mga mananampalataya, meron din po tayo dapat sintron. At itong sintron na ito po yung nag-hold sa ating lahat na paniniwala, no? And yung pong belt na ito, sinabi ni Paul, is the belt of truth. This truth is the foundation of everything we believe in our Christian life. Yan po nakasandig. Yan po ang pundasyon ng lahat ng ating paniniwala patungkol sa kung sino, kung ano, at kung anong ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa bawat isa sa atin. Diyan po nakasandig, nakatayo ang ating pananampalataya. Yan po yung pundasyon, yung pong katotohanan, no? It is what holds everything together, mga kapatid. In scripture, mga kapatid, truth is not just set of facts. Hindi lang po siya basta trivia, or hindi lang siya basta facts na dapat nating malaman. But a reality that shapes how we live and think. Kaya napaka-importante po ng belt of truth. And in Ephesians and in John chapter 14 verse 6, makikita po natin kung sino itong truth na dapat nating pinanghahawakan at sinasandigan, and that is Jesus Christ, no? Kaya sabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life, no? And of course, the ultimate source of this truth ay ang salita ng ating Panginoon, ang scripture na ating pong pinag-aaralan. Yan po yung main source ng katotohanan na ating pong pinapaniwalaan. So as believers, we need to be rooted dito po sa katotohanan ito. Constantly reflecting on and aligning our lives in God's word, in the scripture. No, dapat yung pong pamumuhay natin bilang Kristiyano, bilang mananampalataya ay base sa kung anong katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos para sa atin, at dapat pinapamuhay po natin ang katotohanan ito, because without the truth, our faith would be aimless and unstable. But with it, mga kapatid, kung pinanghawakan natin ito, then we are grounded, mga kapatid. So Paul is urging us to be rooted in the truth of God's word. Kaya dapat po natin yang i-apply sa buhay natin. This involves knowing and applying this truth na natin po makikita sa scripture. We need to be grounded in the gospel and allowing God's truth to shape our lives. Nabaguhin yung buhay po natin. Hindi yung nabasa natin sa salita ng Panginoon. Parang hindi, inisip natin pag nabasa natin sa salita ng Panginoon, parang hindi ata applicable sa atin. No. Everything na mababasa po natin sa salita ng Panginoon, yan po ay nakasulat dyan para po i-transform tayo ng Panginoon sa likeness ni Christ, at dapat natin yang ipamuhay. Because in the world full of deception and falsehood, mga kapatid, the truth of God's word is our only
anchor, mga kapatid. Ito lamang yung ating tanging dapat sandigan. Ito lamang yung ating pwedeng panghawakan. Sa pamagitan ng katotohanan ng salita ng Panginoon, makikita natin at malalaman natin kung ano yung mga deceitfulness, deception, yung mga maling turo na nais ipangloko sa atin ng ating kaaway na si Satanas. So the belt of truth, mga kapatid, represent the solid foundation of God's word in our lives. So my question, mga kapatid, to you right now, are you grounded in the truth of Scripture, mga kapatid? Are you grounded in the truth of the Scripture? Ang katotohanan ng salita ng Diyos ang gumagabay sa atin kung paano tayo magsalita at mamuhay. Ang salita ng Diyos, ang katotohanan ng salita ng Diyos ang nagtuturo sa atin sa kung paano tayo magkakaroon ng maayos na relasyon sa ating Diyos at sa ating kapwa. Ang salita ng Diyos ang nagtuturo sa atin kung paano tayo magkakaroon ng tamang desisyon at tamang pananaw sa mundong ito. Kaya napaka-importante po na pinanghahawakan natin na nakabigkis sa ating mga puso ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kung papabayaan natin at babaliwalain po natin ang salita ng Diyos, ang katotohanan ito, nanganganib tayo, mga kapatid. Ito yung katotohanan, ito yung totoo. Nanganganib tayong maloko na sa mga kasinungalingan ng ating kaaway at hindi kailanman tayo magiging handa sa ating laban against sa atin pong kaaway, against sa ating enemy. So, the truth of God's word also guides, mga kapatid. Yan po yung malinaw. It guides us, mga kapatid. It guides us sa mundong ito, sa panluloko, sa mga panlilinlang ni Satanas. Kaya importante na ang salita ng Diyos, ang katotohanan, ang source ng katotohanan, which is yung God's word, ay dapat nating palaging pinanghahawakan. Dapat natin palaging isinasa puso yung bawat nababasa natin, bawat inaaral natin at naririnig, dahil ito po yung panlaban natin sa ating pong kaaway. So mga kapatid, we have to devote our lives immersing ourselves in God's truth, mga kapatid. Dapat natin i-allow yung pong salita ng Panginoon upang tayo po ay baguhin niya at i-guide yung every action and decision na gagawin po natin sa ating buhay Kristiyano. So mga kapatid, I encourage everyone, mga kapatid, let's continue to study God's word. Let's continue to have our devotion every day, mga kapatid. Maglaan tayo ng oras sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Let's memorize Scripture para meron po tayong panlaban. Again, the belt of truth secures everything else in place. Without it, we cannot stand firm in the battle. So napaka-importante po ng katotohanan ito. Kaya I believe this is the reason why Paul, ito yung una niyang binanggit, no? Bago niya binanggit yung mga susunod, ito yung pinaka-importante kasi na dapat natin pinanghahawakan, na dapat natin sinusuot yung katotohanan, dahil ito yung nag-hold sa mga susunod pang isusuot natin, no? And secondly, no, breastplate of righteousness, binanggit po dyan ni Paul sa Ephesians chapter 6 verse 14b. Sabi dyan, stand therefore, having fastened on the belt of truth and having put on the breastplate of righteousness. So Paul described the breastplate of righteousness na dapat nating isuot, because the breastplate sa isa pong Roman soldier was a piece of armor that protects the vital organs, especially the heart of a soldier. Yan po yung nagpoprotekta sa vital organ, no, ng isang Roman soldier, no. Nung pong ako ay nag-OTC, meron po kami breastplate pero maliit lang yun. Dito lang po nakalagay sa gitna. And the reason nga kung bakit nasa gitna yun, para protektahan po sa tama ng baril yung pong
isang sundalo. So yun po yung ibig sabihin ni Paul. Ang pinoprotektahan po dito ay ang puso. So meaning, spiritually speaking, the breastplate of righteousness represent the righteousness of Christ that protects us from the enemy's attack in our hearts, conscience, and integrity. So yun po yung pinoprotektahan. Kaya sinabi ni Paul, suotin mo yung breastplate of righteousness. Kasi nakalagay yan sa dibdib, pinoprotektahan yan yung ating puso. Yung ating puso. So righteousness, mga kapatid, yung binabanggit dito ni Paul na righteousness, it refers to two kind of righteousness. Una is imputed righteousness of Christ. So sa bawat isa sa atin, the righteousness He gives us through faith. It is the righteousness, a right standing before God, being justified. So yun po yung unang righteousness na makikita po natin dyan. And pangalawang righteousness na dapat nating isuot is yung practical na katuwiran. Because we are called to live out, no? We are called to live out, to live according to the will of God. So yun po yung isa, no? So pag sinabi pong uh, imputed righteousness, ito po ay binagkaloob sa atin ng Panginoon nung tayo po ay nanampalataya sa Kanya, nung time na tayo po ay naniwala at nagtiwala sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Because of that, we are justified sa harapan ng Panginoon. We are declared righteous before God. In Romans chapter 5 verse 1, sabi diyan, therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So because we have been justified by faith, may karoon tayo ng kapayapaan sa ating Panginoon sa pamamagitan ni Kristo. Nagkaroon tayo ng reconciliation sa ating Panginoon. Kung dati ang tingin ng Panginoon sa atin ay isang makasalanan at kanyang kaaway, ngayon we are at peace with God because of our faith in our Lord Jesus Christ. So yun po yung imputed righteousness. But also again, kagaya po na nabanggit ko kanina, meron pong tinatawag na practical righteousness, which is dapat tayong mamuhay, no? Dapat tayong mamuhay ng matuwid sa harapan ng Panginoon through acts of obedience and holiness, no? Yun po yung dapat nating ipamuhay bilang napawalang sala sa ating Panginoon. Ephesians chapter 4 verse 24, sabi diyan, and to put on the new self created after the likeness of God in true righteousness and holiness. So kaya kailangan natin yung righteousness na inimpute sa atin ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng ating pananampalataya ay dapat naipamuhay natin bilang mga matuwid, bilang mga mananampalataya. No? Mga kapatid, the enemy often attacks our heart. No? Yan po yung talagang unang-unang inaatake ng kaaway sa ating pong buhay, yung pong puso natin. The enemy often attacks our heart by accusing us, no? By sowing doubts about our worth and our standing before God. No, yan po yung ini-impute sa atin, inilalagay sa ating puso ng ating kaaway. He may tempt us to kumbaga tinitempt niya tayo na magkasala sa ating Panginoon, knowing that our conscience will condemn us. Na kapag ikaw ay nagbumagsak sa pagkakasala, ikaw ay kanyang i-condemn. Na bakit mo ginawa yan? Hindi ka Kristiyano, ganito, ganyan. Na dahil ikaw ay nagkasala sa Panginoon. But again, mga kapatid, the breastplate of righteousness shields us from such attack, sa mga ganitong pag-atake ng kaaway. So, kailangan natin isuot yung breastplate of righteousness, mga kapatid. Because when we remember our identity in Christ and our position as righteous before God, we stand firm and are protected from guilt, shame, and condemnation. Ano po yung sabi ng Romans chapter 8 verse 1?
Wala na pong condemnation for those who are in Christ. That is Romans chapter 8, verse 1. Malinaw po yan sinabi ni Pablo sa bawat isa sa ating bilang mga mananampalataya na kung ikaw ay iniligtas ng Panginoon, wala na pong condemnation sa inyo because God, through Christ's death on the cross, paid the price para ikaw ay kanyang tubusin at para hindi ka na makondemn doon sa iyong kasalanan doon sa impyerno. And mga kapatid, as believers in Christ, once again mga kapatid, our righteousness is not based on our own merit, but on the righteousness of Christ that is credited to us through faith. So yan po yung isa din natin dapat tandaan na yung pong katwiran na ating pong tinatamasa ngayon, yung katwiran na meron tayo sa harapan ng Diyos, hindi po yan natin nakuha, hindi po natin yan natanggap dahil sa mga ginawa natin. Yan po ay pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos. In Romans chapter 3 verse 22, the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. No? So, again, kung tayo po ay merong katwiran sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, again, Paul calls us to live out practical righteousness sa ating pong buhay. Being obedient to God's word, being obedient to God, and to live holiness para po sa ikaluluwalhati, para po sa glory ng ating Panginoon. The breastplate of righteousness is not only our protection, but also the declaration of our victory. Yan po ay deklarasyon na tayo ay panalo na. No? Imagine, nasa kalagitnaan ka pa lamang ng laban na ito, ng spiritual warfare na ito, you are declared victorious na po. No? Bakit? Because of Christ. No? Dahil kay Kristo. Because of Christ, we are declared righteous, mga kapatid. The enemy cannot accuse us of sin because Christ has paid for it. Dahil namatay si Kristo para po sa atin. Dahil namatay si Kristo doon sa krus. At nung sinabi niyang, it is finished, it is really finished. When he say, it is finished doon po sa cross, in-announce niya that I am victorious. That you, bilang mga mananampalataya, tayo bilang mga mananampalataya ay nadeklara ring matagumpay at magtatagumpay sa laban na ito. But again, mga kapatid, kailangan natin ipamuhay ang katwirang ito sa praktikal na pamamaraan at para hindi tayo bumagsak sa tukso at kasalanan. Yan po yung dapat nating tandaan. So mga kapatid, may question sa bawat isa. If you are you struggling with guilt, shame or condemnation, mga kapatid? If you are struggling and ginagamit ng kaaway ginagamit ng kaaway yung pong pag-condemn niya sa'yo, then remind yourself, mga kapatid, that in Christ you are forgiven. In Christ you are justified. In Christ you are redeemed, mga kapatid. His righteousness is your protection. Protection sa ating mga puso. When you live a life of obedience, at kung palalakasin mo itong pamumuhay mo na ito, if you reinforce this protection, mga kapatid, and strengthen your ability to resist sin, mga kapatid, ikaw ay magkakaroon ng katagumpayan. A life of righteousness guards us from temptation and protects our heart. So ganun po ka-importante yung breastplate of righteousness. It is very vital po sa bawat isa sa atin. Now, pangatlo po, mga kapatid, the shoes of readiness from the gospel. We can see this in Ephesians chapter 6, verse 15. And as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace.
So Paul speak of fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Now, Roman soldiers, mga kapatid, wore sandals with thick soles. Nung makapal yung swelas, no? Kaya nga tayo nagsusuot ng sapatos para protektahan po yung ating mga paa sa mga matutulis na bagay, sa mga matatalas na bato, no, na pwede nating matapakan habang tayo po ay lumalakad, no, sa mundong ito, no, to protect our feet. No? Yung pong soles na ito na sinusuot po, yung pong shoes na sinusuot po ng Roman soldier were designed for long march and stability in battle. No? In the same way, mga kapatid, believers are to be ready to move at any moment to proclaim the gospel. Dapat tayong maging laging handa kung saan man tayo tawagin ng Diyos para ipahayag, ipangaral ang mabuting balita. Kaya nga sabi ni Paul sa Romans chapter 10 verse 15, how beautiful are the feet of those who preach the gospel. How beautiful are the feet of those who preach the gospel. So we are called to move forward and proclaim the gospel. No? Proclaim the gospel of peace. This message, mga kapatid, this message, ito pong gospel of peace na ito, is a message of reconciliation between God and man through Christ. In the same context, mga kapatid, ng ating pong spiritual warfare, it is the peace we have in God. No? Dahil po tayo iniligtas na ng Panginoon, ito po yung peace na meron po tayo sa ating Panginoon. It enables us to stand firm, and it is the readiness to share the gospel as a key part of our spiritual armor, spreading that peace to others, keep us the offensive marching in the battle. So kumbaga kapag po tayo ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon, ibig sabihin tayo ay nagmo-move forward, nagmo-march in po tayo doon po sa ating enemy. Kumbaga, sumusugod tayo sa ating enemy dahil isa po ito sa pwede nating panlaban sa kanya. No? Dahil ayaw ng kaaway natin, ayaw ni Satanas, ayaw ng devil, ayaw ng ating ng mundong ito, no? Ni Satan, na marinig ng mga tao ang katotohanan ng salita ng Panginoon. And when we move forward and share the gospel sa mga tao, that means atin pong pinapalawak ang kaharian ng Diyos dito sa lupa by sharing the gospel to others. Therefore, mga kapatid, kailangan palagi tayong ready. Mga kapatid, therefore, our readiness to share the gospel is very vital, crucial, essential sa atin pong spiritual armor din, mga kapatid. Kaya sabi ni Paul, wear the shoes of readiness from the gospel of peace, mga kapatid. So ang tanong ko, are you ready to share the good news? Are you ready to share the gospel of peace with others? Or sinusubukan mo ba? Ibinabahagi mo ba ang salita ng Panginoon, ang kaligtasan sa ibang tao? Remember, mga kapatid, tandaan po nating lahat, the gospel na ating pong narinig, na ating pong tinanggap mula sa Panginoon, the gospel is not just for our personal salvation. Uulitin ko, the gospel is not just for our personal salvation. Hindi lang yan para sa atin. Hindi po yan binigay sa atin para sarilinin natin. The gospel is not just for our personal salvation, but it is a message that we're commissioned to carry to the world. Ito po ay isang mensahe na ikinumission sa atin ng Panginoon para ibahagi natin sa lahat ng tao sa mundong ito. Dapat magkaroon po tayo ng kusa sa ating pumbuhay Kristiyano, kusa na ibahagi natin ang salita ng Diyos sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kapitbahay natin, sa mga kasama natin sa trabaho, sa mga
malalapit nating kaibigan, kung sino man mga tao na kasalumuhan natin, magkaroon tayo ng kusa, ng pagnanais na ibahagi sa iba ang kaligtasan ng Panginoon. Ibahagi sa kanila ang pananampalatayang tinanggap natin mula sa ating Diyos. Palagi tayo dapat aktibo na naghahanap, na nagnanais, naghahanap ng pagkakataon upang ibahagi ang pag-asang ito na nagmula sa ating Diyos, sa ating tagapagligtas na si Kristo, mga kapatid. The gospel of peace, mga kapatid, is very important din sa bawat isa sa atin. Hindi to ilalagay ni Paul dito na dapat nating suotin kung hindi po ito importante sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, kung hindi po ito importante sa gagawin po natin pagharap at paglaban sa ating pong battle, sa ating pong spiritual warfare na ito. Because the gospel of peace help us to stay grounded during spiritual attack. When we feel uncertain or overwhelmed, mga kapatid, we remember that the gospel has brought peace between us and God. And that peace guards our hearts and our mind, mga kapatid. No, kung alam natin na dahil meron tayong kaligtasan sa Panginoon, tinanggap natin yung mabuting balitang ito, meron tayong katibayan at patunay at meron tayong pangahawakan na tayo ay nakipag-isa na sa ating Diyos. At ang atake ng kaaway sa atin ay wala nang magiging kabuluhan. Pang-apat, mga kapatid, is the shield of faith. In Ephesians chapter 6, verse 16, in all circumstances, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one. No, in this verse, mga kapatid, in this passage, mga kapatid, makikita po natin, Paul talks about taking up the shield of faith. Kalasag. Ito po ay kalasag ng pananampalataya. Now, sa isang Roman soldier, the shield, ang shield po na ito ay malaki. At ang shield na ito talagang kinocover po nito yung kanyang buong katawan. At ito ay ginagamit niya to protect. Ito po ay ginagamit ng mga soldier to protect them from arrows, spears, and any projectile, no, na pwede nilang harapin, na pwede nilang salubungin kapag nag-engage na sila sa battle. It was used for defense and protection in the battle. So mga kapatid, Paul uses the idea of shield of faith, mga kapatid, because faith is our shield, mga kapatid, sa battle na ito. No, kaya dapat natin po itaas lagi yung ating pananampalataya, yung pong kalasag ng ating pananampalataya. Faith is not just a belief in God's existence, mga kapatid, but it is a deep trust in His promises, power, protection, mga kapatid, and strength, mga kapatid. So yan po yung ating protection sa ating buong katawan. Satan will try to weaken our faith. No? Yan po yung goal niya. Nabanggit ko po last week. Ang main goal ni Satan sa bawat isa sa atin is pahinain tayo sa ating pananampalataya sa ating Diyos. Pabagsakin tayo sa ating pananampalataya sa ating Diyos. No? So Satan try to weaken our faith through doubt, through fear, and temptation. No? Kaya mga kapatid, kung meron kang doubt sa sarili mo bilang Kristiyano, kung meron kang nararanasang takot sa buhay mo, takot sa hinaharap, hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo, doubt kung totoo ba ang Panginoon, kung bakit nangyari ito sa akin ngayon, sa sitwasyon ko ngayon, bakit nararanasan ko ito, mga kapatid. Raise up your shield of faith. Itaas mo yung shield of faith mo, mga kapatid. Dahil yan yung protection mo para hindi ka tablan ng atake ng kaaway. Faith in God and His Word protect us from our enemy and extinguishes, repel, deflect, and deny all of his attacks towards us. Mga kapatid, through faith, the devil's scheme has no effect in us and to us. Kaya mga kapatid,
kung naglalagay ng pag-aalinlangan si Satanas sa iyong puso at sa iyong isip, itaas mo at patatagin mo ang iyong pananampalataya, ang kalasag ng iyong pananampalataya. This is why we have to hold up and raise up the shield of faith, mga kapatid. We need to trust in God's promises and rely on His power to protect us and strengthen us in this battle, mga kapatid. Ano man yung battle mo na kinakaharap sa buhay mo ngayon, ang sabi ng Panginoon, isuot mo, hawakan mo, itaas mo ang kalasag ng iyong pananampalataya. The shield of faith is very essential for our defense. When you face doubts or temptation, mga kapatid, ang tanong, do you trust in God's word? Do you trust in Him? Nananampalataya at nagtitiwala ka ba sa Kanya? And I believe, mga kapatid, and alam ko, mag-agree po ang lahat, faith is not always easy. Hindi po madaling manampalataya sa kalagitnaan ng pagsubok, sa kalagitnaan ng trahedya. Hindi po madaling manampalataya. Talagang nandoon yung mga question. Pero tandaan mo, kapatid, faith is very necessary, always necessary in our Christian life and in this battle. Huwag mong hayaan, huwag mong ibaba ang kalasag ng iyong pananampalataya. Hawakan mo ng mahigpit ang iyong pananampalataya. Huwag mong bibitawan upang hindi ka talaban at masugatan ng atake ng kaaway. Again, when the enemy tries to sow doubt in our mind, raise up the shield of faith. Remember God's promises and rely on His faithfulness to protect and provide para po sa atin. Again, sabi ng 1 Corinthians chapter 10, verse 13, ako po ay naniniwala at sabi po, pangako po ito ng Diyos sa atin that He will not allow His people to be tempted beyond their capacity. But God provides grace and provides a way to escape every kind of temptation and doubt and fear, enabling us to resist and overcome it. So tandaan po natin yan. It is our trust in God that gives us strength to stand firm and not to give in into the pressure and pressure of this life, mga kapatid. So, hold up, hold tight, mga kapatid, to your faith. Number 5, mga kapatid, is the helmet of salvation. Ephesians chapter 6, verse 17. And take up the helmet of salvation, the sword of the Spirit, which is the word of God. Now, sabi po dito ni Paul, is suot natin yung helmet of salvation. Take the helmet of salvation. Now, mga kapatid, sa isang Roman soldier, the helmet of salvation protects, of course, the head. No? Kaya nga helmet eh. Kaya nga yung iba, hinuhuli ng mga enforcer kasi yung helmet nasa siko. Eh, hindi naman para sa siko ang helmet. Ang helmet ay nilalagay, sinusuot sa ulo para protektahan ang ulo. Ganon din po yung sa Roman soldier. Hindi po yan nakalagay sa siko, sa tuhod ng Roman soldier. Helmet, yan po sinusuot sa ulo because napaka-importante niyan para po sa survivability po ng isang sundalo, ng isang tao, no? Na importanteng may helmet. And ganun din po tayo bilang mga mananampalataya. No, yung po sabi ni Paul, suot natin yung ating helmet of salvation because yung salvation natin is secure, no? Secure po, and ito po ay hindi po mababago yung realidad sa atin po bilang mga mananampalataya na tayo ay ligtas. Na tayo po ay iniligtas ng ating Diyos. The helmet of salvation reminds us that our eternal destiny is secure in Christ.
No? Ano man yung mangyari, ano man yung mangyari sa atin sa mundong ito, tayo po ay nakakasigurado na tayo po ay makakasama ng Diyos. Sigurado yung ating kaligtasan. When we know that we are saved by grace through faith in Christ, we can stand firm in the face of the enemy's lies and temptation and attacks. Salvation, it is the assurance that we are saved and that nothing can separate us from the love of God. We can see this in Romans chapter 8, verse 38 to 39. Sabi po ni Paul, "For I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor power, or powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord." So malinaw mga kapatid na kapag palagi natin inaalala at sinusuot yung pong yung helmet of salvation, ating palaging maiisip, lagi nating mahalala na wala pong makakapaghiwalay sa atin sa mundong ito mula sa pag-ibig ng ating Diyos. Mga kapatid, salvation is not just a past event sa buhay po natin. Ang kaligtasan ay hindi lamang isang nakaraang pangyayari po sa ating buhay. Ang katotohanan ito, ang kaligtasang ito mga kapatid ay isang realidad na dala-dala po natin hanggang ngayon, na pinanghahawakan natin dahil nandito yung ating pag-asa. Ito yung nagbibigay sa atin ng pag-asa at katiyakan sa mundong ito na once na mawala tayo, mamatay tayo sa mundong ito, makakasama natin sa kalangitan at ma-enjoy natin ang presensya ng ating Diyos, ang ating tagapagligtas na si Kristo. No? Nandun po, nagbibigay ito ng pag-asa at katiyakan sa atin. Ito po ay katiyakan na tayo po ay naligtas mula sa ating mga kasalanan at tayo ay patuloy na nililigtas ng Panginoon sa mundong ito habang tayo ay lumalago kay Kristo. So the helmet of salvation protects also this means yung pong helmet of salvation protects our mind from the enemy's deceitfulness and lies, mga kapatid. And the helmet of salvation gave us confidence in our position as children of God. So in the moment of doubt or spiritual attack, we need to remember that we are saved by grace through faith in Christ, and this salvation is secure in Christ, mga kapatid. Our salvation is not based on our performance, but on God's grace alone. Tandaan po natin yan palagi. It is the foundation of our hope. So, mga kapatid, atin po bang palaging inaalala yung kaligtasan na atin pong tinanggap sa Panginoon? Atin po bang palaging inaalala yung grasyang ito na ibinigay at ipinarana sa atin ng Panginoon? When the enemy tries to attack us, to make us doubt sa ating pong kaligtasan, we must remind ourselves that the truth of God's word na sinabi niya patungkol sa ating kaligtasan, ito po ay kailangan natin isuot at panghawakan kapag sinusubukan tayong lokohin at sabihin sa atin ng ating kaaway na wala tayong halaga. Mga kapatid, paalala natin sa sarili natin na tayo ay niligtas ng Panginoon, that we are saved by grace through faith in Christ Jesus. It is the helmet of salvation that protects our mind and keeps us focused in the victory that Christ has already won for us. So ayun po yung nagpoprotekta sa atin.
Sa pamamagitan po ng kaligtasan na yon, nakafocus tayo, yung isip po natin ay nakafocus, ay patuloy na nagsasabi sa atin na we are victorious in Christ dahil napagtagumpayan na ni Kristo ang ating mga laban. Number 6, mga kapatid, is the sword of the Spirit. Ephesians chapter 6, verse 17. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. So Paul described the sword of the Spirit as, the word of God. No? Ito yung, kung atin pong, the sword is the only offense, no? Weapon, offensive weapon, na kumbaga ito lamang yung nag-iisang pwede nating ipang-atake sa kaaway. The sword is the only offensive weapon in the armor of God na binanggit po sa atin ni Paul dito na dapat natin i-take, na dapat natin suotin, na dapat nating dalhin. And kahit na ito ang nag-iisang offensive weapon na maaari nating hawakan at ipanlaban sa ating kaaway, it is very powerful, incredibly powerful, because it is the word of God, inspired by the Holy Spirit. Kaya nga sabi po ni Paul kay Timothy sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. So malinaw na sinasabi ni Paul, no, na ito lang yung pwede nating hawakan at ipanakit sa ating kaaway. Wala pong ibang binanggit dyan si Paul na pwede natin panlaban, ipang-offensive sa kaaway, kundi yung lamang sword of the Spirit, which is the Word of God. And makikita po natin na ito din mismo, ito po ay pinakita rin mismo sa atin kung paano ito ginamit ni Jesus Christ sa kalagitnaan ng kanyang temptation. No? Jesus Christ used scripture to fight and counter and attack Satan's temptation in the wilderness. So kung babalikan po natin, yan po ay nasa book of Matthew chapter 4, no, verses 11 to verses 1 to 11, doon po natin yan makikita. So mga kapatid, bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, bilang tayo ay nasa kalagitnaan ng battle na ito, spiritual warfare na ito, we are called to use God's word to stand against, to fight against our enemy. We must take the sword of the Spirit, which is the sword of God, and wield it to fight and counter and destroy the attack of the enemy. Bakit? Kasabi po ng Hebrews chapter 4 verse 12, the word of God is living and active. Sabi ng Hebrews, for the word of God is living and active, sharper than the two-edged sword, piercing the division of soul and of spirit, of joint and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. So malinaw mga kapatid, kahit na ito ang nag-iisang weapon na kinuman sa atin ni Paul na dapat nating hawakan at dalhin upang ipanlaban sa ating battle na ito na kinaharap sa ating kaaway, it is very effective and it is sufficient para ma-destroy ang ating kaaway, because it is living and active and sharper than two-edged sword, piercing the division of soul and spirit and joints and of marrow. So the word of God is our sword. It has the power to cut through lies, deception, and evil, wickedness, and darkness. Mga kapatid, by knowing the scripture and applying it to our lives, we are equipped to fight against our enemy, to fight against the schemes of our enemy. So my question, mga kapatid, are you using the sword of the Spirit, yung God's word, regularly to fight the schemes of the enemy, to fight in this battle, mga kapatid, in this spiritual warfare? Mga kapatid, once again, the Bible is not just a book for knowledge. Hindi lamang ito aklat para sa kaalaman, but it is our spiritual weapon
weapon for this spiritual warfare. So, para po magamit ito natin ng maayos, we need to memorize scripture, meditate on it daily, and use it to stand against the enemy's lies. Dapat nating i-devote ang sarili natin sa pag-aaral ng banal na kasulatan upang magamit natin ito ng maayos, upang magamit natin ito ng tama at epektibo sa labang ito, mga kapatid. So lastly, mga kapatid, na command ni Paul na dapat nating gawin sa kalagitnaan ng ating spiritual warfare na ito, ng ating battle na ito, is makikita natin in Ephesians chapter 6 verse 18 to 20. Sabi ni Paul, praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication. To that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints and also for me, that words may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains, that I may declare it boldly as I ought to speak. So finally, mga kapatid, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, Paul emphasized in this passage that the importance of prayer, mga kapatid. Paul emphasizes the importance of prayer in all occasions, mga kapatid. Kaya po yun nabanggit ni Paul. Prayer is our direct line of communication with God. Yan po yung ating yan po yung direktang komunikasyon natin sa ating Diyos. Diyan po natin masasabi kung ano na sa pamagitan ng panalangin. Diyan po natin sinasabi sa ating Diyos, sa ating Commander-in-Chief, sa battle na ito, sa ating Commander-in-Chief, na ito yung sitwasyon natin and He will send reinforcement para po sa atin. Kaya importante po ang panalangin. Again, prayer is our direct line of communication with God. It is vital. It is a vital aspect para po sa ating sa armor of God, because it keeps us connected to our source of strength, which is God Himself. Through prayer, mga kapatid, we can seek God's help, guidance, and power in the midst of spiritual battles. So, mga kapatid, ang encouragement ni Paul is pray. Pray consistently, because prayer is our constant communication with God, and it is essential sa ating pong battle na ito. Kaya po, mga kapatid, kailangan natin palaging manalangin. Napakahalaga po ng panalangin. At hindi lang para sa ating mga sarili, kundi panalangin para sa mga kapatid natin sa Panginoon. Kaya po sabi yun ni Paul, kailangan natin palaging maging alerto, palaging maging handa at matyaga sa pananalangin para po sa ating mga sarili, para po sa ating mga kapatid sa Panginoon. Because prayer strengthens us, enable us to rely on God, and brings the power of God into our lives. Through prayer, mga kapatid, sa pamagitan ng pananampalataya, we are ina-acknowledge natin sa sarili natin that we are dependent sa ating Panginoon. That we are dependent on His strength, power, and might to para po palakasin tayo sa ating pong laban na kinakaharap dito po sa spiritual warfare na ito na kinakaharap natin ngayon. So mga kapatid, tandaan natin, isang bagay is that prayer is not just a reaction. Hindi lang tayo mananalangin sa mga panahon na tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay, hirap sa buhay. We need to pray always sa Panginoon. At sa pamagitan ng panalangin, mga kapatid, na i-align natin yung ating puso sa kalooban ng ating Diyos.
Kaya napaka-importante na tayo po ay nananalangin. So as we conclude mga kapatid, let's remember that we are in this spiritual battle. We need to be equipped for that battle mga kapatid. So suit up, put on the whole armor of God. God has provided us with everything we need to stand firm and to fight against the scheme of our enemy. So the armor of God is not a set of isolated individual pieces, mga kapatid. So putting on the whole armor of God is our right response, right strategies, right tactics, right approach for this spiritual warfare. We are to put on each part daily and rely on the power of God to equip us for the battle. No? Hindi pwedeng isa lang, hindi pwedeng dalawa. We need to put on each part, every piece ng armor para talagang maging matagumpay tayo sa laban na ito. The armor of God is not just for protection. It is for action, for standing firm, and for advancing the kingdom of God. So as we engage in this spiritual warfare, mga kapatid, stand firm with the truth of God's word, live righteously, share the gospel boldly, trust in God's promises, remember your salvation, remember our salvation, and wield the sword of God's word and pray continually. Because by doing so, we will able to stand firm in the faith, resist the enemy, and proclaim the gospel with boldness. So that is why it is very important for us mga kapatid to suit up and put on itong armor, whole armor of God. So bilang bottom line mga kapatid, let us be vigilant, let us be alert and courageous, knowing that the victory is ours in Christ Jesus. Stand firm and put on the whole armor of God and win. Remember that we already won this battle. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa salita nyo na inyo pong binigay. Salamat po sa paalaala na ito na dapat namin pong gawin bilang mga mananampalataya. We are in the midst of this battle, Panginoon, spiritual warfare, Panginoon. Help us, Lord, and enable us to suit up, Panginoon, every piece of this armor, Panginoon, na inyo pong binanggit sa inyong salita. Para po kami po ay makapagpatuloy sa mundong ito, sa paglakad sa mundong ito, ng merong katiyakan, ng merong pag-asa, at merong katagumpayan, O Diyos. Purihin ka, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.